Magandang hapon po. Ako po si RP Lazaro. Magandang hapon po. Ito na naman ang palikerong tapat po, Bayerong Banal, Tuscano Manyaki. Sa hindi dito po lang pa yung tulot ang komentaristang kupal, ang pantas na talipandas, ka Dennis Reyes. Magandang hapon po. Magandang hapon. So, kahapon, SONA. Ayan, State of the Nation ho kahapon. So, ano na nga bang, maraming, ikaw ba, natuwa ka ba, Dennis? Natuwa ka ba sa SONA kahapon? Ako, okay lang. I saw the whole thing. Maiksi. Hindi kasing haba nung kay Duterte. Yun yung maganda sa SONA. Parang yung SONA nung panahon ng GMA. Maiksi. Okay. Si Pinoy tsaka si Duterte, putang ina, parehong magkaming sinasabi hindi kailangan. Si GMA tsaka si BBM, pansin ko yung SONA kahapon. Short and sweet, diretso agad. Ay, how SONA should be. Ito ang accomplishment ko, the past year, ito ang gagawin ko itong dadating na taon. Tapos. Ano pa nga ba sasabihin mo? Alam mo yung kailangan sabihin. Ako nagulat ako sa PhilHealth na sinabi niya na ang dami na pala libre ng PhilHealth. Hindi ba yun ang usapan natin sa isang topic natin? I wasn't expecting na pati pala sa ibang mga sakit, pati transplant, mga ganun, covered. Ako nagulat pati dengue. Pati open heart surgery. Oo. Diba? Pati valve transplant, pati heart transplant, valve replacement, pati dengue. Yung binanggit niya tungkol sa dengue from 16,000 to 100 and something. Ang laki ng itinaas. Tsaka pagka DOH hospital ka, zero billing. Zero billing, oo. Ibig sabihin ba ng zero billing, ni 5 duling wala kang babayaran? Malapit ito. Ni 5 duling wala. Yun ang zero billing. Teka muna, paano pag hindi ka member ng PhilHealth? Isipin mo, full blood na yan, kasalanan mo, ba't di ka nag-PhilHealth? Nga naman, Ito ang malupit doon. This, at a time na tinanggalan ng subsidy ang PhilHealth. Oo. Binawasan ni Cheese. Napag-usapan natin yan the last time. Itinapo ni Cheese doon sa mga insertions niya. And yet, zero billing. Na hindi pa nangyayari dati. Has never happened before. Walang ginawa, wala pang presidente na kapagpagawa ng mga ginawa ngayon doon sa PhilHealth. Big deal yun. Tsaka yung mga pinalabas ng mga infrastructure program, yung mga natapos at yung ginagawa, ito yun, galing. Yung mga build better more. Build better more, Hindi build. Then natawa ako kahapon, binanggit niya yung mga joint venture daw sa tubig. Tapos pinakita ng camera si Camille Villar. Medyo yun, upakan yun. Oo. Ano yun? Para sa akin, not a bad way to start 20th Congress. First day nila kahapon, di ba? Oo. Di at least alam na ni Camille Villar what's coming to her and the family. Ayun. Are you chismis? Alin? That BBM is pro-Soto. Sila bakit nanalo? Oo nga, bakit nanalo si Cheese? Dahil sa insertions? Mga namantikaan ba? Nagalit sa mga insertions. Nagalit. Namantikaan sila doon sa insertions. Obvious ba? Oo. Pero ako sa akin, tingin ko, kung magaling ang BBM ngayon, wag mo lang i-release lahat yun. Nahuli mo lahat ng insertion. Diba? Wag mong i-release. Quiet lang, Return to National Treasury. Lahat ng mga insertions na yun, mo lang, ang tawag dito, i-deny mo lang ang release. Pwede ba nilang gawin yun? Yes. Akala ko pag nandyan na, hawak na nila yung pera, hindi pa pala. Hindi. Ano lang yan? Nasa budget lang yan. Budget It's the implementation that's the problem. Tama po ang pinakamalaking pinakamalaking may insertion. Mindoro. Mga mahihirap yun Alam mo na kung saan pupunta yung pera Sino ang taga Mindoro? Sino nga ba taga Mindoro? Sorry. Kusi. Taga Mindoro ba si Kusi? PDP laban pa rin. Ay, hayop.
Wala naman sinabi sa gano'n. Ang tanong ko kasi, bakit? That's the biggest question. Hindi, Bakit? kasi gagamitin ng PDP laban. Ha? Gagamitin saan? Gagamitin ng mga PDP laban. In preparation for the 2028. election. Ah, Yes. Yung mga puta ng China, ganyan ang gagawin nila. Putang ina lang, China lang naman natutuwa sa kanila. China nga lang. Wala naman iba natutuwa. Totoo yan. Ah. Kawawa naman tayo. Balik tayo dun sa SONA. Oh, well, ang gusto ko dun sa SONA was, not so many words, sinabi niya kung sino-sino mga iimbestigahan. Yung mga babanatan. Yung mga bubungkalin. Well, binanggit niya yung joint ventures. That's one. Yeah. Tapos yung mga... Yung Sikihor. Yung mga... Yung kuryente sa Sikihor. Bilyar din pala may-ari nun? Yeah. Wow. Pati yung mga infrastructure programs nila, Mark. Bubulat-latin lahat yun. Oh, yung mga nag-collapse na tulay, yung mga ganun. Bubulat-latin daw yun eh. Ang tagal daw natapos, ang bilis na sira. Inasabi niya. Dapat lang bulat-latin lahat yun. Alam mo, lumalabas na parang si Bongbong is not really out there, and I'm sorry to say this no, is not really out there to steal. Parang gusto lang niya linisin talaga yung pangalan ng pamilya niya. I hope so. But so far, he's doing, ako, gusto ko yung SONA. Yeah. Not being, okay, not going overboard. The SONA itself is okay. Yeah, I would Short and agree. sweet. Lalo na kasi puta nakakagulat yung accomplishment. Di ba, pagka pinanood mo kasi yung mga lumalabas sa social media, yung abala, sinasabi inutil eh. Hindi totoo yun. Tangin, ang dami palang nagawa, ang dami accomplishment. Dami nagawa. Ako, yun ang gusto ko. Short and sweet. Ito lang ang tapos ko. Ito yung gagawin natin. O, tapos, di ba? Ang galing. O yan, ito tanong, kahapon pinag-uusapan, bakit daw hindi na banggit yung online gambling? Gustigahan pa yun. Wala pang May desisyon. tangin na, may mga chismis nga tayong pinag-uusapan. Di natin pwedeng banggit. Oo, di lang pwedeng banggitin eh. Actually, dati binanggit na natin, di ba, na yung mga Davao Boys, may nag-turn witness na sa ICC. Yung iba. Kaya pala nawawala yung iba. Oo, yung iba. Nandun na sa Hague. Yun yung kinatatakutan ni Bato. Mahuli siya. Siya una ituturo, obvious ba? It turns out, yung mga yun, sila ganun pala, ang putang inang ginagamit ni Bato sa sabong. Same crowd. Yes. Yung mga involved si Bato sa sabong. Sa online sabong. Kung mga bata niya yung mga nag-EJK dati, at mga bata rin yung pumapatay sa mga sabongero, di siya yung common denominator. Parang ganon, di ba? Yes. Nadulas na nun si Gretchen, di ba? Oo. Kung Hindi siya nadulas, yung sinabi niya talaga. Di ba? Oo. Tangina relos sa 50 million ang isa. Yung AP. Oo. Tataka ka no? Sa sahod mo na yan, saan mo nakuha yung pera na yan? Pambili. Saka kumuha ang pambili. Pero ika nga, lahat may katapusan. Lahat may balik. Hindi araw-araw Pasko. Hindi araw-araw Pasko. Yan ang maraming mga alam mo actually I had when we were watching the SONA, we had the comments turned on and you can see in the comments na daming trolls. Oo. Grabe ang trolls. Huwag ho kayo maniniwala. Grabe troll. Kayo maniwala. Grabe. Buhay na naman ng troll. Oo. Talagang naglabas na naman ng pera eh. Pinipilipit nila katotohanan, pinipilipit nila ang bata. Parang yung Supreme Court, pinilipit ang bata. Bakit? Ito nga, Supreme Court na. Si Leonin, yan? Dilaw yan eh. Gusto maging Supreme Court. Chismis. Gusto maging Supreme Court Chief Justice. Everybody wants to be Supreme Court Chief Justice. All of them want to be Supreme Court Chief Justice. Yun
Yun ang umiikot sa legal, mga Circles. chismis sa legal circles. But he's really the most Sabi- senior, di ba? So dapat siya Oo. talagang susunod. Hindi ba si Kagyowa? Not necessarily. Hindi ba si Kagyowa? Hindi, mas senior siya kay Kagura. Kay mas senior Kagiwa. pa siya kay Kagyowa. Akala ko pinaka-senior. Si Kagyowa, mind you, nag-abstain. Di bumoto. Oo. And there's this other woman, si Filomena, what's her name? I forgot her name. Hindi rin bumoto. Absent. Hindi nagsalita, although that was also, she's also Well, a Duterte appointee. Pero hindi siya nag Okay, si Kagiwa. Okay, kasi yung isang Kagiwa ba? Hindi Kagyowa, sorry. Ayan. Kagiwa, okay. Brad ko yung apo ng Justice Kagiwa. Ateneo Law ba yun? Jane. Ateneo Law pala yun. Okay. Uy, nawala Puro ka. akila yung mga yan. Sorry, pakiulit, nawala ka. Pakiulit. Okay. Yan. Yan, okay na. Yung mga Kagiwa, puro akilat yan. Ah, Yung mga Kagiwa, puro akilan. Except for one. Si Francis. Nag-Utopia. Judging by their character. Mga suplado yan. Tangina, hindi nabibili yan. Hindi mo nahihinga ng pabor yan. oh. They do not play games. Alam mo yung may attitude. Hindi sila players. Trabaho lang. Abogado di Campanilla kami mula sa lolo namin, mga putang ina yung lahat. Ganon. Okay. Mula sa kanununuan namin, panahon pa ng Kastila, abogado Abogado di Campanilla na kami. Ay, may karapatan ba? Wala ganun? pang... Oo. May gravitas, ika nga. Yan yung putang ina, may lineage. May pedigree. May mga ganyan. Oo. Parang si parang si Juan Ponce Enrile. Oo. Yung mga Ponce Enrile, putang puro ganun din yun. Although Mula outside kahit ako lang po siya. Still, Kahit wala pa. Ponce Enrile. Oh, putang ina, ano pa lang ata, Kudok Kalanchaw pa lang ata ang batas sa Pilipinas, abogado na sila. Abogado na sila. Oo. Mga ganyan. Parang si Salvador, si Tranquil Salvador. Sino? Si Tranquil Salvador. Hindi ko kilala. That's Sorry. Kaya the third year kasi pangatlo na siya. Pati tatay niya, judge sa yung dating abogado ni Justice Corona. Okay. Pati mula lolo niya, di Campanilla na yun. Abogado na. Parang sila, anyway, yun. So, kaya yun, nag-a-abstain yun, hindi ang chismis chismis lang naman. Chismis lang, okay. It's kind of unfair, pero matunog. Chismis nga lang naman not to be taken seriously. Chief Justice, ang kapalit. Kung manalo si Sara. Eto naman yung sa iba. Meron mga bumoto dyan na ang attitude daw sige na, makapagbayad naman kami ng utang na loob sa tatay mo. Kasi puro appointee ni Duterte hindi ka naman may impeach hindi naaabot sa impeach mo, dadamputin ka na ng ICC. Sige na lang. Pagka dinamput ka ng ICC, the ends of justice are met na rin naman. Ibigay na namin sa iyo to. Hindi ka na sa Pilipinas sisintensahan. Doon ka sa dahig. May ganun. However, talagang pinilipit ang ponensya ni Leone, talagang pinilipit ang bata. It's not him. Okay.
It's not like him. Sorry, that's what I meant. Ito for me, ang pinakamalaking issue ko dyan, yung issue ng due process clause. Oo. Yun nga, yung anim na binanggit po the last time. Oo. Kasi ganito yan. Okay. Due process, talagang embedded yan sa Bill of Rights. Aha. Section 2, Article 3. Diba? Not so many words, ang pinaka-basic yan is, no man shall be deprived of life, liberty, or its possession without due process of law. Yeah. Tapos, etc. A man should not be deprived of life, liberty, and property without due process of law. Okay. So, ibig sabihin, kailangan mo bigyan ka ng proper hearing na makasagot ka sa akusasyon. Notice and hearing. Okay. Okay. However, in admin law, it is well established that a government position is not a property. It is not owner. We do not own or have a right to any government position. Tama naman. Makes sense. Because it is public trust. Yes. See, a public position is not bestowed upon us. We are entrusted with it to perform our duties properly. Makes sense. Therefore, we have no right to it. Okay, tama naman. To be removed from that position, it is enough that we are given notice and an opportunity to be heard. Okay. Which was given to Sarah. Kaya, ang impeachment, by its very nature, is only an admin case. Is only an admin case, okay. Yes, because it only carries removal from office. Okay. Makes sense, okay. Diba? Wala naman tinatanggal sa'yo eh. Wala nga. Hindi naman sa'yo yan eh. Kung tanggalin man yan sa'yo, hindi yan sa'yo. Hindi yan sa'yo. Perpetual disqualification from public office, tinanggalan ka lang ng qualification. Hindi naman tinanggal sa'yo. Wala namang kinuha sa'yo na iyo talaga. Wala kinuha sa'yo. It is just that you are not qualified anymore. Diba? Yun lang yun. Unless, of course, merong nag-comment. Now, what if your source of income is corruption? Then you are being deprived of your livelihood. But that's not legal eh. Pero dahil lang, only source of income mo is corruption, you're being deprived of your livelihood. Baka naman yun ang pinaglalaban ni Sarah. Hindi pwede yun kasi nagnanakaw ka, that's illegal. Anyway, di ba? So, by its very nature, ang impeachment admin case lang. Yes. Okay. Administrative. So, notice and hearing lang yan. You are notified of your charges and you are given the opportunity to be heard. Okay. Which was given to her. Okay. Pupunta naman tayo doon sa impeachment process. Ang House, yan ang parang fiscal. Okay. Prosecutor. Okay? Ang process niyan is inquisitorial. Meaning? It inquires. Nagtatanong, nag-iimbestiga, nagbubusisi. Oo, it is an inquisition. Okay? Ang tinitignan lang yan is probable cause. Meron bang sapat na dahilan para kasuhan ka? Okay? So, tanong-tanong lang yan. Pag hindi ka matil, okay lang. Ang actual trial, yung adversarial form, yung merong prosecution, merong defense, is yung sa Senate trial. Yung sa Senado na. Okay? Sa Senado na. So, sa House, inquisitorial.
So there's a difference pala. Kaya, yung sa House, enough lang na merong majority vote. 1/3. Kaya, doon sa trial, yun ang kailangan mo maraming numero. Yun ang 2/3 ang kailangan. Oo, kasi yun sinisentensahan na. Oo. Okay? Okay. Doon sa desisyon ni Leonin, yung ginawang adversarial form of justice, ibigay niya sa Senado. Burden sa House. Sa House of Representatives. Hindi sa trial. Trial na yung dinidiscuss niya. Oo. Hindi naman House ang magdedetermine nun. Hindi trial sa House. Oo, sa Senado ginagawa. Bakit sila pinilipit ni Leonin ang batas? I see. That makes a lot of sense. Kaya Ang pala. impeachment, because it is a political exercise. The truth of it, tangilang walang kailangan patunayan dyan. Hindi kailangan po tangilang walang due process dyan. Basta binigyan ka ng notice, binigyan ka ng pagkakataong magsalita, tapos na yun. Because at the end of the day, padamihan lang ng boto yan. Oo nga. It's a numbers game. Yes. Kasi tandaan mo, bakit? Paano ba nila nakuha ang pwesto nila? Di binoto sila ng tao. Padamihan din ng boto. Oo, padamihan Kaya ng numbers game din. Kaya pag sa pwesto, dapat padamihan din ng boto. Di ba? Nung inupo ka, general election. Nung tinanggal ka, eleksyon ng representante ng mga taong bumoto sa'yo ang dapat na magtatanggal sa'yo. That makes a lot of sense. Yun lang ang dahilan dyan. That is why impeachment is a political process. Hindi kailangan ng putang ina mayroong ebidensya dyan. Sa totoo lang, hindi lang ebidensya dapat dyan. Kaya kami puta, ano yung mga kaso dyan? Betrayal of public trust. Okay, ano elements of betrayal of public trust? Walang na element. Ang criminal na element. Treason. High crimes. Wala rin. Walang elements like that. Because at the end of the day, kung sa tingin ng representante ng bayan, traidor ito. Katulad yan, tanginan tong babae ito. Mas kampi pa sa China kaysa sa Pilipinas. Yun lang dapat tanggal na siya sa pwesto. Padamihan lang ng boto yan. Makes sense. Kaya ako sinasabi, at ang ginawa, ito ang mahirap sa ginawa sa desisyon ni Leonin. Ngayon, that is now case law, batas na sa Pilipinas yan. So mula ngayon, lahat ng impeachment, kailangan niya na sundin. Question. Ito ba mababaliktad pa? Well, hopefully. Kasi merong nag-file ng MR. Anong MR? Motion for reconsideration. Motion for reconsideration. Pero, let's be realistic. Sa ganyang karaming unanimous, wala nang baligtaran. Question. That is case law. Question ulit. That is case law. Yun na yan. Question Batas ulit, yan. no? That's the... Ganito yan. Wala nang impeachment sa Pilipinas. Kalokohan ang aasa tayo ng impeachment sa Pilipinas. Pinatay ni Leonin ang impeachment process. It is that simple. Ganito. Meron bang sa kasaysayan natin that the Supreme Court has ever reversed itself? Very rare. But it has happened. Very rare. And not with the same justices. Aantayin mong magretiro kalahati niyan bago mabaligtad dyan.
Not with the same set. Kasi sila ng decision, so they will not Yes. reverse themselves. Ang magre-reverse doon, Yes. the next set of judges. Yes. Justices. Kaya kung gusto ma-reverse yan, i-abolish mo ang Supreme Court. Hindi naman po pwede yun. Ano yun? Syempre, kailangan natin ng ano. Saka ito pa isang problema dun sa ano Ito pa isang problema ko dun sa decision ni Leonen. Oo. Ganito yan. Di ba 3 branches of government? Oo. Executive, legislative, and judiciary. Okay. Sino ang executive? Pag Bongo. sino ang executive branch? Presidente. Yes. Presidente lang. Okay? Ang executive branch is the president. His cabinet secretaries are appointed under the principle of qualified political agency. Okay. Ibig sabihin, they act for the president doon sa department nila. So their actions are considered actions of the president. Okay. Tama. Okay, ibig sabihin, ang presidential, ang executive powers dinidevolve sa cabinet secretaries dinidevolve mo sa mga USEC asset nila. Down the line. Meron sila mga assistant down the line. Ang judiciary is the Supreme Court. Oo. Kaya ang tawag ng Supreme Court, the court. The Siya lang. court. Siya lang. Dinivolve yan, okay? The Supreme Court, dahil siya ang Supreme, siya lang ang nagtatry ng questions of law. Questions of facts, didevolve sa CA, saka sa RTC, MTC, MP, okay? MRTC, okay? Sila rin, dinidevolve din nila. Okay? Legislative. Sino ang legislative? Kongreso at saka ang Senado. Kongreso, House, and Senate. Oo. Of the 3 branches, sila lang ang walang devolution of power. Okay? Walang pinapasahan. Walang pinapasahan. Sila lang ang kayang gumawa ng batas. Sila lang ang pwedeng gumawa ng budget taon-taon. Diba? Kung wala silang dinidibo, they hold legislative powers, the whole country, themselves, as a collective body. And their power cannot be assigned or devolved. Diba? Sa desisyon ni Leonen, yung first 3 impeachment, dahil sinabit sa House Secretariat, they filed the round. Kung sinasabi niya, the actions of the Secretariat binds Congress. Hindi dapat. Because the powers of Congress are theirs. Alone. Hindi nila dinivolve yun. Yung mga yan, staff lang yan. Alalay lang yan. Inuutusan lang. Secretariat lang yan. They have no official functions. Oo nga. So, bakit ibabind mo yung action ng Secretariat sa House? They do not represent anyone. That actually the makes House sense. Are exclusive representatives of the people of the district. Hindi naman namin bakit? Kung binoto ba natin si Kid Peña maging congressman, pati ba yung alalay niya, binoto natin? Siyempre hindi. Siya lang. Bakit ako susunod sa alalay? Binoto natin si Monique Lagdamino. Binoto ba natin yung alalay ni Monique? Siyempre hindi. Ang sino representante ng Makati? Di ba si Monique lang? Oo, siya lang. O bakit sinasabi ni Leonen na yung actions ng alalay ni Monique bind si Monique to us? Di ba mali?
Ganun kalala ang pagpipilipit ni Leonen sa batas. Ako nga, the question will always be, bakit? Ako that's the question Diba? that I will always ask. Kasi nga naman, Biden Chief Justice ko. Yun ang chismis. Pero he's going to be Chief Justice anyway. What's the big deal? Siya na rin naman talaga nakapila. Not necessarily. Na-break na yung seniority. I see. Si Gesmundo pala, Duterte appointed din pala yun. Puro Duterte appointees eh. Tatlo lang ang hindi. Ganon. Kid Pro ko. Actually, since Monday, hindi na alleging. Talaga? Hindi na alleging. Kaya ako gulat na gulat kung saan. Kaya ang basa ko dyan. At kita ba rin yung chismis, parang, sige na. Ipigin natin para at least nakapagsabi na pag-bayad na yung utang natin. It's buti an academic, dadamputin ka na rin naman. It's buti an academic ba? Siyempre, that's what people don't know. Yan ang hindi alam ng tao. Nadadamputin ka na pala. Yan. Interesting. Something to think about, no? And again, yung kahapon, ako, para mamamayan, perspective, maayos, maiksi, hindi masyadong mahaba, di siya boring, walang masyadong binitawang pangako. At least, ito, mga nagre-report na siya. O, eto na yung ginawa namin, ganyan. Maganda naman, hindi na siya, na sinasabi niya na ang siguro, ang by way of pangako would be, iimbestigahan namin yung mga ganito, mga ganyan. Pinakita pa si Camille Villar. So, everybody knows what that is. Mukhang babanata na talaga, which is good for us. Sabi nga nila and many people in social media said na Duterte daw made Bongbong look good. Kasi we've set the bar so low. Na kahit sinong pumalit, okay na lang din. Basta hindi nagmumura, tsaka maayos. Kahit sinong pumalit. Mas okay. Oo, anybody was better than Duterte. Unexpectedly, marami accomplishment si BBM. Yeah, unexpectedly marami siya nagawa. Totoo yan. Medyo, ako hindi ko inaasahan yung mga i-report niya kahapon. But, tsaka binanggit niya. Ang problema talaga, comms. Yeah. Wala nagko-coordinate na maayos sa comms. Sino nga ba ngayon? Si Dave Gomez? Mukha namang may ginagawa. So, we'll have to give him a chance to do his job. We'll give him a chance to do his job. Para may mapatunayan. Tsaka tama ka. Hindi nga nagpakita si Baste. Hindi nagpunta. Kala ko pupunta Tama ka. Tapos sinabi niya pa, tanga daw si Torre kasi daw, hindi naman doon niya hinamon. Gusto ko ng gaslight pa. Hindi rin niya hinamon. Ganun talaga Wala na namang nakikinig sa kanila. Alaskado na sila. Alaskado sila doon, no? Barbie nga daw tawag sa kanya. Sinawag siyang pambansang supot. Siya may kasalanan nun. He did that to himself. Ano maganda nun yun Maganda yung bago niya campaign jingle. Pagtakbo niya mayor. Barbie girl. Barbie world. Practice na nga doon na sayaw Anyways, dito natatapos ang ating kalahating oras. Interesting, no? Sana I just only hope it keeps getting better. Talaga Duterte made him look good. We've set the bar so low, anybody can do the job better. Yun ang totoo, no? Anyway, ayan, ako po si RP Lazaro, nagpapasalamat. Ito na naman po ang Palikerong Tapat, ang Pantas na Talipandas, nagpapaalam, Babalos. Thank you.